Nag-viral ang mga batang ang pagmamahal at pangungulila sa namayapa nilang ina. Idinaan nila sa isang madamdaming kanta. Pusong bato lang ang hindi maaantig sa viral post na ito kamakailan. Video ng mga musmus pang magkakapatid, inaawitan ng kanilang ina ng paborito nitong kanta habang ito'y pinaglalamayan. Ikalawang gabi na raw yon ng burol ng kanilang ina, ang 36 anyos na si Imelda. Favorite ng nanay nila. Kakantahan daw nila danding yung mama nila para daw magising. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makantan ka na. Naisip ko po, videohan sila. Naiiyak po ako, naaawa sa mga bata. Kasi po ang babata pa po nila para mawala ng nanay. Ang awit ko, pagmamahal ko. Paboritong kanta raw kasi ito ng kanilang ina noong ito'y nabubuhay pa. Natutulog po kami, kinakanta po kami. Siya po ang best po namin. Alam ko na makanta ko na. Ang mga bata sa video dito sa Kalumpit sa Bulacan nakatira. Ang magkakapatid na sina Ginbert, Ramil, Sharin, Zaira, Valerie at Aubrey. Sa 7 magkakapatid, ang pinakamalapit sa kanilang ina, ang 14 anyos na panganay, si Ginbert. Alagaan mo tayo mga kapatid mo. Nung araw na yon, naabutan siya ng aming team na kayakap sa kanyang lola Nenita. Nagpakita raw kasi sa bata ang kanyang nanay Imelda. Kasi po, umiyak po ko para kay mama. Hindi ko po siya lalagaan. Kahit wala na po si mama, okay lang po ako. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Hikahusman sa buhay, hindi naman daw yun naging dahilan para hindi mapunan ni Imelda ang responsibilidad niya bilang ina. Mahal po namin si mama. Mabait po si mama sa amin. Yung mga bata po, iniisil po kami. Si mama po nagtatanggol sa amin. Napagluto po kami ni mamang pagkakaan. Telas po kami bigyan ni mamang pagkain. Pero Disyembre raw nitong nakaraang taon lang, sa unang buwan ng pagdadalang taon ni Imelda sa dapat sana'y ikawalo niyang anak, napansin nilang bumagsak ang katawan nito. May nakaparin daw silang bukol sa dibdib niya. Madalas din daw itong inuubo. Yung dede ko, Mikiro, sabi ko, anak, check up tayo, no? Sabi niya, nay, kung papa-check up tayo, bakit tayo hindi pa kawala doon? Sabi, marami nga COVID. Nung maglihi siya, nakita ko bumagsak yung katawan niya. Palibasa, nag-i-stay na ako sa trabaho. Kaya hindi ko na alam yung mga sumunod pang ginagawa niya. Sabi ko, bakit ganyan ka ako katawan mo? Wala ika ito, sabi niya. Bumali ako. Ako, hindi ko muna kako ito bibili ng panggasol. Punta muna ng ospital. Ayaw na ayaw po niya. Nung mga ilang araw, nagpa-check up po siya para po matingnan yung bukol niya. Tinanong po kung baka buntis, almost 2 months na. So hindi po siya binigyan ng gamot kasi nga po nakita sa PT na buntis talaga siya. At dahil hindi nakakabili ng gamot at hindi rin natitignan ng doktor, lalo't extra lang sa pag-construction worker ang kanyang mister na si Melchor, ang kondisyon ni Imelda lalo pa raw lumala. Nay, di ko na kaya ito eh. Ayoko na mabuhay. Kasi hirap na ako eh. Sabi niya, Nay, paalam, manamahal kita. Ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan
At sa mga pagkakataong nasa banig na ito ng karamdaman, ang nagpapakalma lang daw sa kanya ang pagkanta ng kanyang mga anak. Kinakantahan po namin siya, iyayakap po namin si mama, nilalagaan po namin siya. Hanggang sa nitong January 30, si Imelda, bigla na lang daw nawalan ng malay. Sumuha po ng dugo. Pinala po sa ospital. Pagsakay po, umiiyak po ako. Agad siyang isinugod sa ospital, pero doon, dead on arrival na siya. Kasama niyang nasawi ang 2 buwang sanggol na nasa kanya pang sinapupunan. Dalawa yung nawala sa akin nun. Pinagpa-Diyos ko na lang. Gulong-gulo yung isip ko nun. Hindi nga ako makapagsalitaan. Ang unang-unang umano sa isip ko yung mga bata. Kasi siyempre, sino mag-aasikaso? Mga bata pa naman, maliliit pa. Sakit yung wala sa akin ng isang anak ko. Ayoko na mawala ng anak eh. Kasi manamahal ko yan eh. Sabi niya sa akin, Nay, bantayan mo yung anak ko. Ngayon, ulila na sa ina ang 7 magkakapatid na pare-pareho pang mga musmos. Ang bunsong si Aubrey, 1 taong gulang lang. Ang himig ng kanilang pangungulila sa kanilang ina, idinaan na lang nila sa pagkanta. Iingatan ka, aalagaan ka, sa buhay ko ikaw ang pag-asa. Ayun po yung paborito niyang kanta. Alam ko po kasi na nagpatugtog po sila, kabisado ko po. May nagmamahal. Nagigilipan po si mama. Ano po siya, maganda. Tapos binibigay po kami ng mga laruan po. Aking inay, ikaw. Sobra po. Sana po magpakabait siya dun sa langit. Matapos mag-viral ang video ng mga bata, may mga nagpaabot ng tulong sa kanila. Nagbigay din ang aming programa ng grocery para sa kanilang pang-araw-araw. Ipina-check up din namin sila sa doktor. By assessment, lahat sila underweight. Mga bata, malnourished talaga. Ngayon, under medication sila, pero kailangan pa din nating mas maisagawa yung mga test para makita natin at mabigyan natin sila ng proper management. Ala mama. Nito lang nakaraang linggo, inihatid na sa huling hantungan si Imelda. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso mo. Hindi ko naisip yung wala na siya. Isa nga naalala ko eh. Pag kami kumakain sa akin, naalala ko yung magkasaling dalawa. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Yung sure na may ipapangako sa kanila. Hanggang sa paglakan nila, nandito ako. Hindi ko sila pababayaan. Mama, miss kita. I love you. Sana hindi mo kami na nakakamutan. Kahit nasa langit ka, dadalawin ko namin. Ma, promise ko, lagang ko mga kapatid ko. Mahal ka namin, ma. Wala man na ang kanilang ina, pero ang alaala ng dakilang pagmamahal nito habang buhay nilang pakaiingatan. Pangarap ko na makamtan ako na. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.